Samantala, nakahanda na ang buong pwersa ng pambansang pulisya para sa pagpapanatili ng kaayusan sa Lunes, araw ng halalan. Ayon sa PNP, nailatag na nito ang mga hakbangin tiyak na maayos ang idaraos ng midterm elections. Narito ang report ni Alvin Baltasar. Handa na ang lahat para sa Philippine National Police kung pag-uusapan ay ang ipatutupad nitong mga hakbanging panseguridad para sa araw ng Lunes na halalan. Sinabi ni Deputy Chief for Operations, Deputy Director General Ajer Ontog, na naibigay na nila sa mga regional offices ang mga kailangan nitong suporta, resources at dagdag na tauhan, kaya't ang inihintay na lamang nila ang eleksyon sa Mayo at 13. Nasa mga commander na ani ang bola kung paano epektibong ipatutupad ang inilatag nilang plano para sa Lunes. Ako po ay I am of the belief that we are ready, and para bang sa basketball din yan, palagi kong binabalik sa basketball. Kahit na gaano kagaling ng coach, ang paglalaro ay nasa mga players. Samantala, inihayag ng Task Force SAFE 2013 na 6 na lugar ang kanilang tinututukan dito sa Metro Manila dahil sa matinding tensyon sa pagitan ng magkakatunggaling kandidato o intense political rivalry. Bagamat tumanggi una nang nasaksiyan ng publiko ang palitan ng maangang na salita ng mga naglalaban ng politiko sa area ng Maynila, Taguig at Caloocan. Actually, dito sa Manila, meron lang 6 na lugar na tinitingnan ng PNP. At pasensya na po kayo, hindi namin pwedeng sabihin ito, pero handa po ang ating NCR upang tugunan kung anumang problema meron dito. Pero higit sa Metro Manila, binigyan din ng opisyal na mas tutok sila sa pamamayagpag ng private armed group sa ibang mga area ng bansa, gaya ng ARMM. Batay sa tala ng PNP, bukod sa 41 active PAGs, mayroon pa kasing 116 na potential PAGs na posibleng magamit sa araw mismo ng eleksyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltasar.